recorded.
buhay. Tayo'y kanyang kasalo sa kanyang pagmamahal. At sa dugo ni Kristo, tayo ay lubos. Nagpasunod ang ating buhay at ang magpumapatupad. Sa umaga, sa maghapon, bawat araw muli. Nagpasunod ang ating buhay at ang
sasambahin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan. Ang lakas namin ay gagamitin namin para purihin ka. Purihin ka! Purihin ka, Jesucristo!
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito at nasa bahagi na po tayo ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon at bago ko tawagin si Pastor Noel ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Diyos Ama, sa gabing ito ay muli po ninyo kaming pinagkalooban ng pagkakataon na magkita-kita sa pamamagitan po ng prayer line nito. Hinihiling po namin sa inyo na basbasan po ninyo ang inyong lingkod na si Pastor Noel sa pagbabahagi po ng inyong mga banal na salita. Panginoong Diyos Ama, basbasan niyo rin po ang lahat ng dadalo sa prayer line na ito sa gabing ito at nawa po ay pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso at malinis na kaisipan upang kami maging karapat-dapat sa inyong pagpapala sa gabing ito. Tinataas po namin ito sa pangalan po ng inyong anak at Panginoon namin at tagapagligtas na si Jesucristo kasama po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Light. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyo, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Kasama po sa lahat po ng kabahagi ng prayer line po na to at sa mga taga-subaybay po. Mga kapatid, magandang gabi po. At lalo na po kay Bishop Mel Malto. Sa gabi pong ito ay dadako na po tayo sa salita ng Diyos at patuloy po tayong tatalakay ng paksa na kaugnay din po nung nakaraang pinaksa natin dito sa palatuntunan ito. Sa gabi pong ito ay titingnan po natin ang kahalagahan ng pagtatalaga ng mananampalataya sa isang lokal iglesia. Ito po ay isang napakahalagang paksain na hindi lamang po dapat nating pagmuni-munihan, kundi gawin din pong napakahalagang bahagi ng ating pong mga panalangin sa ating pong Panginoon. Ang pagtatalaga ng isang mananampalataya sa kanyang sarili sa isang lokal iglesia. Tayo po ay magpatuloy po sa mensahe ng Panginoon. Ang salitang Griego po ng salitang iglesia ay ekklesia. Ang ibig po sabihin nito ay yung mga tinawag, yung mga taong tinawag. Mula saan? Ang sabi po ng unang Pedro 2:9, tayo raw po ay tinawag mula sa kadiliman, patungo po doon sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga tunay na alagad sa Juan 15 kabanata, talatang 11, na ang kanya pong mga alagad ay hindi na po nabibilang sa sanlibutan. Bagamat dito po ay nakatira pa ang mga mananampalataya, mga alagad, tagasunod ng ating Panginoon na hindi na po sila nabibilang sa sanlibutan. Sa Colosas 1:13, ang sabi po ng salita ng Panginoon ay tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon mula sa kapangyarihan ng kadiliman at tayo po ay kanyang inilipat na sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Actually po, meron po tayong tinatawag na Universal Church. Ito po ay hindi pangalan ng isang iglesia o relihiyon. Ito lang po ay isang katawagan sa iglesia ng Panginoon. Yung tinatawag nating Iglesia Universal ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung iglesia ng ating Panginoon na binubuo ng mga tunay na mga mananampalataya sa buong sanlibutan. Sa buong mundo. Wala pong nakakakilala
sa kanila talaga kung sino-sino po sila. Subalit ang sabi po ng salita ng Diyos ay kilala ng Panginoon ang tunay na sa Kanya. Ayun po. Minsan po, ito po ay tinatawag ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos na iglesia na hindi po nakikita, o sa wikang Ingles, ito po yung invisible church. Hindi po ibig sabihin ay hindi po natin ito nakikita ng ating mga mata, mga kapatid, kundi sinasabi po ng katuruan na yon ay hindi po sapat ang ating pong mga pisikal na mata upang makilalang tunay kung sino nga po pa talaga ang mga tunay na Kristiyano. Bagamat ang sabi ng salita ng Diyos ay mayroon pong mga tunay na mga Kristiyanong bumubuo ng universal na iglesia ng Panginoon. At meron din naman pong tinatawag nating lokal na iglesia ng Panginoon. Ito pong mga nakikitang iglesia na nagkatitipon-tipon, usually kapag araw ng linggo o during the week, nagtitipon-tipon sila sa Bible study, prayer meeting, fellowship, At ang local iglesia, ito pong visible church o iglesia na nakikita, ito po ay binubuo ng mga tao na nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay nakikibahagi sa, binanggit ko nga po kanina, sa fellowship, pakikinig po ng salita, sa pagsamba sa Panginoon, sa pananalangin, sa ministeryo, sa evangelism, mga kapatid. Subalit, ito pong mga tao na nakikita po natin na nagtitipon-tipon, lalo na po tuwing linggo, sa araw ng linggo, ay hindi po natin tiyak na kung sino po sa kanila ang totoo at hindi po totoo. Sapagkat sang-ayon nga po sa mga talinhaga ng ating Panginoon sa Mateo, 13 kabanata, meron pong mga mabubuting binhi at meron din naman pong masasamang binhi na sila po ay tutubo na magkasama. Ang sabi rin po doon po sa Mateo 13 na ang kaharian po ng Diyos ay tila po isang lambat, na nakakahuli ng iba't ibang uri ng mga isda. At dalawang klase ng isda ang nandoon sa loob ng lambat. Meron pong mabubuti at meron pong mga masasamang isda. At gayon din naman po sa 2 Timoteo, 2 kabanata, ay meron daw pong isang malaking bahay na marami pong mga kagamitan sa loob ng bahay po na ito. Yung iba po ay para po sa honor, yung iba naman para sa dishonor, Meron po para sa kadakilaan at meron din naman po na nailaan para sa hindi sa kadakilaan. Ngunit ang bottom line po nito ay kilala ng ating Panginoon ang sa Kanya, mga kapatid. At ako po'y naniniwala na napakarami pong mga local iglesia sa ating Panginoon na tunay na itinatag ng ating pong Panginoong Diyos upang ang Kanyang pangalan ay maitaas, ang Kanyang ebanghelyo ay maipangaral, mga kapatid, at makapaglingkod sa ating Panginoon. Subalit sa gabi pong ito ay nais po nating dalhin ang mensahe na kalooban ng ating Panginoon na ang bawat mananampalataya ay Kanyang italaga ang Kanyang sarili sa isang partikular na lokal iglesia. Uulitin ko po, kalooban po ng Diyos ng bawat mananampalataya ay Kanyang italaga ang Kanyang sarili sa isang partikular na lokal iglesia. Linawin po natin, mga kapatid, automatically po, kapag ang isang tao ay na-born again, siya po ay nagiging bahagi ng universal na iglesia ng Panginoon. Kasama na po siya automatically sa pamilya ng Diyos. Subalit, kalooban din ng ating Panginoon para sa mananampalatayang ito na siya po ay maidagdag bilang isang miyembro ng isang lokal iglesia. Sapagkat ayaw po ng ating Panginoon, hindi po kalooban ng ating Panginoon na tayo po ay nakahiwalay, na tayo po ay walang pakikisama o yung fellowship na tinatawag po natin.
Nais po ng ating Panginoon, tayo po ay mag-involve, tayo po ay tunay na maging bahagi, at tayo po ay tunay na makisama, tayo po ay tunay na maging isang aktibong miyembro ng isang lokal iglesia. At ang sabi nga po ng salita ng Diyos ay ang Diyos mismo ang nagdadagdag, idinadagdag ng Diyos ang isang mananampalataya sa kanyang iglesia. At dito po, makikita po natin sa salita ng ating Panginoon na merong pong mga talata sa salita ng Diyos na matutunghayan natin na ito po ang ginagawa ng Diyos sa isang taong kanyang iniligtas. Siya po ay kanyang idinadagdag sa kanyang iglesia. Ang sabi po ng Gawa, 2 kabanata, sa talatang 41, ang sabi po ng Biblia, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ano nga po? Ang sabi po ng salita ng Diyos ay meron daw pong nadagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Ang tanong ko po, mga kapatid, nadagdag saan? Saan po nadagdag ang mga kaluluwa? At particular nga, ang sabi po ng talatang 41, 3,000 kaluluwa. Saan nadagdag ito? At ang mga kaluluwa po na ito ay nadagdag doon po sa iglesia na nandoon sa Jerusalem. At sila po ay idinagdag ng ating Panginoon sa kanila. Ang punto po dito, hindi po hinayaan ng Diyos na ang mga mananampalatayang ito ay pagkatapos maligtas at mabautismuhan, ay nagkawatak-watak na lang sila at bahala na sila sa kanilang sarili. Hindi po ganon. Sila po ay idinagdag doon po sa lokal iglesia na nandoon po sa Jerusalem. Sa Gawa, 2 kabanata, 47, ang sabi po ng salita ng Diyos, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Nandun na naman po yung salitang idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Ang alin po? Yaong nangaliligtas. Sino pong sa kanila? E di yung pong mga Kristiyano, nung mga araw na yaon, na sila po ay nangagsama-sama na bilang isang iglesia. Mga kapatid, doon po sila idinagdag ng ating Panginoon. Subalit dito po ay hindi lamang po natin titignan ito pong pagtaas ng bilang o pagdagdag ng bilang ng mga mananampalataya. Nang tawag po natin dito sa wikang English nga ay numerical growth. Yung paglago ng bilang ng mga mananampalataya ng iglesia. Kung hindi sang-ayon po dito sa konteksto ng ating pong binasa, ang mga mananampalatayang ito na idinagdag doon po sa local iglesia na nandoon, ay sila po'y idinagdag sa isang katawan ng ating Panginoon na sila po, ang mga miyembro ng katawan na to ay committed. Sila po ay itinalaga mismo nila ang kanilang sarili, ibinigay nila ang kanilang sarili. Inialay nila ang kanilang sarili. At idinagdag ng Panginoon ang mga mananampalatayang ito sa isang iglesia na nagtalaga na ng kanilang sarili doon sa iglesyang ito upang ang lahat ng madaragdag ay matutuhan din naman na maging committed, na maging loyal, na maging tapat, na maging kabahagi, na maging aktibo, na kanilang ialay ang kanilang sarili. At dito nga sa Gawa, 2 kabanata, 42 hanggang 46, ang mga mananampalataya dito ay, ang sabi nga po ng salita ng Diyos, dito po sa nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Sila po ay nagsipanatiling matibay. Sa wikang English, devoted. Nagsipanatili silang tapat, nagsipanatili po silang kabahagi, nagsipanatili po silang itinatalaga ang kanilang sarili. At na sila po ay hindi po umaalis, na sila po ay tunay na aktibo, buhay na bahagi ng lokal iglesia. Saan po? Sa mga katuruan ng mga apostol, sa
fellowship, sa pakikisama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa pananalangin, sa pagkakaloob, sa pagsasama-sama, bilang mga magkakapatid ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa aklat po ng mga gawa, ang maging Kristiyano ay maging bahagi ng isang lokal iglesia. Yun pong ibig sabihin nun. Wala pong Lone Ranger Christian, wala pong Christian na nagsosolo, na hinihiwalay ang kanya pong sarili, na hindi po niya binibigyang halaga ang pakikisama, na pagkatapos po siyang magkaroon ng relasyon sa Diyos ay doon na natapos ang lahat. Hindi po ganon ang sistema at ang kalooban ng Diyos. Ang sistema at kalooban ng Panginoon, tayo po, pagkatapos tayo na dalhin ng Panginoon sa kanyang sarili, ay dinadala naman tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia at sa isang lokal iglesia particularly, mga kapatid. Kaya po dito, sa aklat po ng mga gawa, ganun po ang mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang isang lokal iglesia, mga kapatid, ay isang iglesia na hindi lamang ito mayroong pangalan, kundi meron talagang mga nakatalagang miyembro na nandoon na nagtalaga ng kanilang mga buhay, na nag-commit ng kanilang mga buhay. Hindi po sila mga miyembro na palutang-lutang. Hindi po sila mga miyembro, mga kapatid, ng lokal iglesia na kung saan-saan po nagpupunta. Meron po talagang pinagdalhan sa kanila ang Panginoon kung saan silang lokal iglesia magiging kabahagi. Halimbawa po, sa aklat po ng Roma, sa Roma, sa unang kabanata, si Apostol Pablo ay sumulat, ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 7, sa lahat ninyong nangasa Roma. So, very particular yung kanyang sinusulatan, mga taga-Roma, na mga Kristiyano na nandoon sa Roma, at sila po ay tunay na bahagi ng iglesia na nandoon sa Roma. At kung makikita po ninyo, sa Roma, 16 na kabanata, ay nagbanggit pa nga si Apostol Pablo doon ng kanya mga pagbati doon sa kanya mga kamanggagawa at kakilala doon sa Roma. Gayun din naman doon sa unang Korinto, sa unang kabanata, sa talatang 2. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So, very particular yung local iglesia na kanyang sinusulatan. At ang mga miyembro doon, mga taga-Korinto. So, ito po yung makikita po nating katotohanan sa salita ng Panginoon, na meron pong mga local iglesia na particular na sinulatan si Apostol Pablo. May mga liderato ang iglesia na kanya pong mga sinulatan na itinalaga ng Panginoon, at meron pong mga miyembro ang local iglesia na yon. Ngayon, pag pinag-usapan po natin yung membership o yung pagiging miyembro, hindi lamang po ito patungkol doon sa isusulat ang pangalan mo para ma-include ka, maisama ka doon sa listahan ng mga uma-attend. Hindi po ganon ang definisyon o kahulugan ng Biblia sa pagiging miyembro ng katawan ni Kristo. Bagamat kukunin ang iyong pangalan ng mga information mo, ang pagiging miyembro ay pagiging spiritual na bahagi, buhay na bahagi ng katawan ni Kristo. Meron kang pagtatalaga ng sarili mo. Tapat ka sa ating Panginoon, naglilingkod ka sa ating Panginoon sa konteksto ng isang lokal iglesia. Ibig sabihin, hindi ka palutang-lutang. Hindi ka palipad-lipad, hindi ka patalon-talon. Ngayon po, ang tinututukan po natin dito, at ito pong ating tutukan sa ating pong mga panalangin, mga kapatid, ito pong ginagawa ng ating Panginoon na hindi niya pababayaan ng isang Kristiyano ay palutang-lutang sa kanyang sarili at kung saan-saan po siyang lokal iglesia pumupunta na wala siyang commitment. Ang kalooban ng Diyos ay siya ay mailagay sa isang lokal iglesia at kanya pong maitalaga ang kanyang sarili doon. Ang ibig po sabihin ng salitang float o yung palutang-lutang ay ginamit din po ito, pwedeng gamitin to doon sa po yung yung bangka na ito po ay umuusad, ito po ay
nandoon sa dagat, palipat-lipat, umaandar mula sa isang dagat, mula sa isang panig ng dagat, papunta doon sa ibang panig, o kaya naman ito po ay yung paglipad mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Okay, ito po yung paglalakbay, yung ikaw ay lagi na lamang paikot-ikot. Ayan. Hindi mo malaman kung saan ka talaga. At ito po yung kaisipan na ating pong tinitignan sa salita ng Diyos, sa kalooban po ng ating Panginoon. Yung church membership o yung pagiging miyembro ng lokal iglesia, ang ibig po sabihin nun ay pagtatalaga ng sarili sa isang lokal iglesia na kung saan ka dinala ng Panginoon. At hindi po ito yung paghihiwalay ng sarili. Hindi po ito yung pagsosalo, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito ng Panginoon sa Efeso, 4 na kabanata, sa talatang 15 at 16, mga kapatid. Efeso, sa 4 na kabanata, sa talatang 15 at 16, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, kay Kristo, ating Panginoon, na siyang Pangulo sa makatawid bagay si Kristo. Na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Yan. Ang bawat miyembro ay tinawag na bawat kasukasuan. Tuloy po natin, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ano raw po ang silbi o ang layunin ng bawat kasukasuan? Hindi po para paghiwa-hiwalayin ng katawan, kundi upang ang buong katawan ay magkalakip-lakip, magkatulong-tulong. Magkaroon po ito ng pagkakaisa. Magkaroon po ng tinatawag nating togetherness and fellowship, yung pagpapalakas sa bawat isa. Kaya ang tinuturo ng salita ng Diyos ay hindi paghihiwa-hiwalay ng katawan. Hindi po yung pagnanasa na humiwalay ka sa katawan, kundi ikaw ay makianib, maging bahagi, makisama, at ikaw ay tumulong para sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Kaya nga po, bagamat sa Roma, 12 kabanata, mga talatang 4 hanggang 5, ay tinitignan nga po natin doon, makikita po natin doon na meron pong individualidad ang bawat miyembro ng iglesia, ay hindi po doon nakafocus sa individualidad. Bagamat meron pong ang bawat miyembro ng lokal iglesia ay isang individual. At siya ay unique, special ang bawat isa. Subalit, ang kanyang pagiging special ay kaloob ng Diyos sa kanya. Binigyan siya ng spiritual na kaloob. Hindi para gamitin niya lamang yun para sa kanyang sarili, o hindi gagamitin niya yun para sa ikalalakas ng buong iglesia. Kaya nga po, ang pinag-usapan po natin dito, kooperasyon tulungan Hindi po yung paninira, hindi po yung paggawa ng kasiraan sa ikasisira at ikababagsak ng bawat isa, mga kapatid. Kaya nga po, ilalagay ka ng Diyos sa isang lokal iglesia upang ikaw ay maging responsableng miyembro ng iglesia na yon. Ang tunay na miyembro ng isang lokal iglesia, hindi lang yung pumupunta siya doon kapag tuwing may pagtitipon, tuwing linggo, at nanonood siya sa mga ginagawa doon, ngunit hindi siya nakikibahagi. Hindi ka miyembro ng iglesia o ng katawan ng ating Panginoon. Ikaw ay taganood lamang, tagakinig, tagapakinig lamang. At ang katwiran po siguro natin, mga kapatid, ay marami tayong ginagawa, marami na tayong responsibilidad sa buhay, at ang pagiging miyembro ng isang iglesia ay dagdag pa sa ating po mga pasanin at sa ating mga suliranin, mga kapatid. Subalit hindi ganito ang kalooban ng Diyos. Kailangan ipag-pray po natin ito. Kailangan dalhin po natin ito sa Panginoon, iluhod po natin ito, at tunay na hingin natin ang gabay ng Diyos. Lord, saan mo ba talaga ako dinadalang lokal iglesia upang doon kita paglingkuran?
na doon tayo magpapasakop, doon tayo maglilingkod sa Diyos, doon tayo matututong maging responsable, doon tayo lalago. May mga tayo ay tuturuan ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay palutang-lutang. Ano? Patalon-talon, palipad-lipad. Tayo po ay kinakailangan maging bahagi. Isang espiritual na bahagi, buhay na bahagi, aktibong bahagi, responsableng bahagi ng isang lokal iglesia. At doon po tayo makakapakinig regular ng salita ng Diyos. Doon po tayo magkakaroon ng regular na pakikisama o fellowship, regular na pagsamba, regular na partisipasyon, regular na pagtitipon-tipon. Ayan. So, marahil ito po yung ating isa sa mga struggle, ayaw po nating mag-commit. Ayaw po nating tayo po ay magtalaga ng ating sarili. Subalit, kapag ganito ang ating pong attitude, mga kapatid, hindi po talaga tayo lalago dahil hindi po kompleto ang ating lakad sa bilang mananampalataya dahil dapat tayo ay bahagi ng isang iglesia. Ngayon, magpapatuloy po tayo mga kapatid. Kinakailangang baguhin po natin ang ating kaisipan. Magpalit tayo ng ating kaisipan. Ano po ang ating dapat papalitan sa ating kaisipan? Ating pong itigil ang pag-iisip na ang tingin natin sa ating mga sarili ay mga customer. Na mga customer na parang bumibili sa isang tindahan. Mga customer na pumipili ng mga tindahan na kanyang pagbibilhan. Mga customer na nasa kanya ang karapatang pwede siyang lumipat mula sa isang tindahan papunta sa isang tindahan sapagkat napakarami namang mga tindahan. Napakaraming mga pagpipilian, mga mall, mga gasoline station, kung ano pa pong mga naisip po natin na mga service providers. Hindi po ganito ang tingin natin dapat sa ating sarili. Hindi po tayo customer, mga kapatid. Hindi po tayo parang nanonood lang ng TV na may hawak ng remote control na pwede nating ilipat ang channel anytime we want. Dahil hindi po customer ang tawag sa atin ng salita ng Diyos. Ang tawag sa atin ng salita ng Diyos ay member, hindi customer, mga kapatid. Hindi po tayo dapat palutang-lutang na a-attend dito, doon, at wala tayong involvement, wala tayong commitment, wala tayong responsibilidad. Hindi natin ipinasakop ang ating sarili sa lokal iglesia ng ating Panginoon kung saan naglagay siya ng mga liderato niya na mamumuno doon upang tayo ay maalagaan. Mga kapatid, hindi po ganito ang kalooban ng Diyos. Napakadelikado kung ang tingin po natin sa ating sarili ay customer. Mga kapatid, bakit? Sapagkat tayo ay patuloy, kung tayo po ay customer, tayo po ay palipat-lipat. Wala po tayong matatawag na home church. Wala tayong matatawag na pamilya ng iglesia. Tayo po ay lumulundag mula sa isang lokal iglesia papunta sa isang lokal iglesia. At kung ikaw ay tatanungin, saan ka ba talaga nakatalaga, saan ka ba talaga nilagay ng Diyos na lokal iglesia? Baka ang sabihin mo ay miyembro ako ng Universal Church ng Panginoon. Ibig sabihin? Kahit saan, kahit saang fellowship ako, kahit saang church ako, kahit saang iglesia ako. Hindi po ganun ang plano ng Diyos, mga kapatid. Hindi po ganun. Kung tayo po isang customer ay lagi na lang tayong magiging shopper, lagi na lang ang mentalidad natin, tayo po ay mamimili. Tayo po ay patuloy na naghahanap ng mga bagong churches, mga bagong mga lingkod ng Diyos, mga bagong mensahe, mga bagong tao. Tayo po ay parang naging addict na sa mga bagong bagay. At ito po ay napakadelikado sapagkat ang tawag po dito ay idolatry, ay tinataas po natin, sinasamba po natin, lagi hinahanap natin lagi yung mga bago sa ating paningin, maganda sa ating paningin, mabuti sa ating paningin, at ayaw nating magsakop doon sa patnubay ng ating Panginoon kung saan niya tayo idaragdag. Tayo po ay nagiging happy-go-lucky, Wala po tayong responsibilidad, wala po tayong accountability, wala tayong commitment,
At nagsisimba lang tayo kung kailan natin gusto. Kapag ayaw natin, hindi tayo pupunta, wala tayong kinalaman, wala tayong bahagi. Tayo po ay mga consumers lamang, mga customer. Ito po ay napakadelikado, mga kapatid. Kaya po, iwasan po natin yung ganitong attitude. Ang pagiging isang customer, ang attitude ng pagiging isang customer ng local iglesia, sapagkat ang sabi nga nila, ang kanilang byword, ang kanilang kasabihan sa mga customer is always right. No, laging tama daw ang customer. Kaya kapag customer ang tingin mo, pupunta ka sa local iglesia at obligado, dahil ikaw ay customer, obligado yung pastor, obligado yung mga miyembro doon na ikaw ay pasiyahin. Ibigay ang mga gusto mo dahil customer ka. At hindi ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat ang sentro, hindi tayo ang pinaglilingkuran, tayo po ang dapat maglilingkod. At ganito po ang ating Panginoon. Hindi po siya napunta rito upang siya ipaglingkuran, kundi siya ay maglingkod, mga kapatid. So, alisin po natin yon. Ano pong dapat natin gawin, mga kapatid? Una, magsisi po tayo. Magsisi tayo. Ay dulog po natin to sa ating Panginoon, yung kasalanan po ng pagiging isang patalon-talon na mananampalataya, mga kapatid. Tandaan po natin, ang tawag po sa atin ay mga tupa. Hindi po tayo tinawag na kangaroo. Ang tawag po sa atin ay tupa. Hindi po yung patalon-talon, kundi may nagpapastor po sa atin. At pangalawa, tayo po ay manampalataya. Saan? Manampalataya po tayo na nais ng Diyos na tayo po ay maging kabahagi ng isang lokal na lokal iglesia. Tayo po ay maging miyembro doon, maging member doon at hindi po maging customer, mga kapatid. Manampalataya tayo, panalangin po natin sa Panginoon, Lord, buksan mo ang aking isipan, buksan mo ang iyong salita, ipakita mo sa akin, Panginoon, patnubayan mo ako patungkol sa iyong kalooban sa aking buhay, Panginoon, na may kinalaman sa iyong iglesia, Panginoon. At hingin po natin ang biyaya ng Diyos. Patungkol saan? Na ating tanggapin ang lokal iglesia na pinagdalan sa atin ng Diyos at na ating pong mai-commit ang ating sarili doon, mga kapatid. Huwag po tayong humingi ng isang perpektong lokal iglesia sapagkat walang perpektong lokal iglesia. At kung sakaling makakita ka ng perpektong lokal iglesia, huwag kang sasama doon dahil hindi na sila perpekto. So, ang ating pong tignan ay yung Christ-centered, Bible-based, nanampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos, puspos ng Santong Espiritu, mga kapatid, merong discipline, okay? At tunay na ang presensya ng Diyos ay sumasa kanila. Ikaapat, ating pong ipasakop ang ating sarili sa pamunuan ng lokal iglesia. Makinig po tayo sa kanila, mahalin po natin sila, at tunay na maging tapat po tayo sa ating Panginoon at doon po sa lokal iglesia na pinagdalhan po niya sa atin. Maging aktibong bahagi po tayo ng lokal iglesia. Makipag-usap, let us communicate, tayo po ay makipag-cooperate, makipagtulungan, at mag-contribute po tayo, magbigay po tayo, bigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, mga kapatid. So, sa gabi pong ito, dapat po nating ipanalangin ang lahat ng bagay nito, mga kapatid, ang iyong bahagi sa lokal iglesia na kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Kaya po, naway pagpalain po kayo ng Diyos at naway ito po ay maging daan sa lalong ikalalago ng ating buhay Kristiyano at ng ating pong buhay panalangin. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Amen. Napakagandang mensahe na naman ang narinig natin mula kay Pastor Noel. Kung ibig niyong marinig itong muli, nasa website po tayo, Glory Tabernacle Prayer Meeting .blogspot.com. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Ay, salamat po, Pastora Marina. Nais ko lamang pong iparating sa bawat isa na si Pastor Lito na atin pong tinataas sa Panginoon sa panalangin. Yung pastor po natin sa Pilipinas, yung meron pong kalagayan sa puso, ay unti-unti pong bumubuti ang kanyang pakiramdam. Kaya po, Hallelujah. patuloy po natin siyang ipanalangin sa Panginoon. Amen.
Maraming salamat po, Pastora Marina, at sa lahat po ng kabahagi ng prayer line. God bless po. God bless. Nasa bahagi na po tayo ng ating mga prayer request, praise report, at testimony. At kung sino man po ang nasa linya, nakabukas po ang ating linya. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at nakabukas na po ang ating linya sa mga prayer request, praise report o testimony. Hallelujah. Sino po ang may praise report or prayer request? I have some prayer requests. Excuse me. This is Claire. I'm asking prayer for Sister Jo for complete recovery. She's a bit weak and she needs to go back to work on Wednesday, so we want to lift her up. Sister Anu for her 6-year-old niece who's really sick with stomach flu, constantly vomiting, unable to eat or drink. Pray for her that she doesn't need to go to the hospital. Brother Jordan for health and salvation of family, girlfriend, and ministry. And also for Pastor Marina for complete healing from her cold. Thank you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. Lord, help us, Lord God, to be grounded and supporting our local church, Lord God, wherever you lead us, Lord, to be faithful to our local church, Lord God. Help us, Lord God, to support them, to be committed to them, and, Lord, to help our local church, Lord God. Lord, we also want to continue to lift up Pastor Lito in the Philippines, that, Lord, you would bring complete healing and restoration from his heart condition, take away any blockage in his heart, the vessels and the arteries in his heart, Lord God. Let it flow freely, Lord God. Let the blood flow freely through his veins, Lord. Lord, we also want to lift up to you Sister Jo, that, Lord, you would bring complete healing and restoration to her. Lord, help her in her weakness. Give her strength, Lord God, that she would be able to go back to work tomorrow, Lord. We pray for complete recovery, Lord God. Lord, we also pray for Sister Anu's niece who has a stomach flu, Lord God, that, Lord, you would bring complete healing and restoration to her. We also pray for Brother Jordan for his health and salvation of his family, his girlfriend, and his ministry. Lord, we thank you, Lord God, for tonight, Lord God. We thank you for the Tagalog prayer line. We pray, Lord God, that as the message went out in Tagalog, Lord God, that, Lord, you would minister to the Filipino people listening to this broadcast, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for our nation, the Philippines, Lord God. We want to lift up the Filipino people, Lord, especially those who still don't know you yet as their Lord and Savior, Lord God. We pray, Lord God, that you would bring salvation to our friends, our family members, our co-workers, our neighbors, especially the Filipino people, Lord. And Lord, tonight, Lord God, we want to thank Bishop Mel and Pastor Marina of Glory Tabernacle Church and Evangelist Mike from Consuming Fire Radio Ministries. We thank you, Lord, for our leaders, Lord God. And Lord, continue to use them to preach your word, Lord, to spread the good news of the gospel, Lord. Lord, we just want to thank you for this broadcast tonight. And Lord,
We pray for the silent listeners, Lord God, that as we pray for your people, Lord, that your name would be glorified, Lord God. Let them be encouraged by the praise reports and testimonies. And Lord, we thank you, Lord God, for every prayer request that you bring tonight, Lord God. And Lord, we lift up your people tonight who will give their requests. And we pray, Lord God, that you would hear and answer their needs, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Who else is on the sino pa po ang may mga prayer requests? Para Marina, si Brother Rico po. Oh, hi, Brother Rico. Kumusta? Praise report, Pastora. Amen. Sige. Si Shirley, si Mrs. ko, pumasok na siya sa office kahapon at magaling na siya sa kanyang Operation last 2 weeks ago. Amen. Totally healed. Yeah. Amen. Salamat, Brother Rico. Pero may mga prayer requests and praise report. Patuloy, okay? God bless you. Thank you, Pastor. Ipapanalangin natin si Brother Rico to continuously walk in faith. Gayon din ang mga kasamahan niya sa bahay, ang misis niya na nagkaroon ng gallbladder surgery at ang anak niya na nasa eskwelahan. Sister Lai. Hi, Pastor Marina. Sister Lai. Maaaring ilip up natin ang mga members ng prayer line. Si Brother Rico, sa Tagalog prayer line, Sister Chip, Sister Joe, Sister Connie, at ang iba pang nag-ano sa atin, pray with us, si Marilyn, and who else is the Tagalog? Oh, Pastor Noel. Amen. Go ahead, Sister. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, sa gabi ito. At uli niyo po kami binahagi na ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong magandang balita ng kaligtasan. Tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang lahat ng mga miyembro ng prayer line na dumadalo upang makapanalangin. Sina Brother Rico, Sister Chick, Sister Connie, Sister Jo, Sister Marilyn, Pastor Noel, at paminsan-minsan po kahit Tagalog ay dumadalo din po si Brother Tom at si Sister Cynthia. Amen. Panginoon, salamat po sa pagpapagaling sa magandang balita ng pagpapagaling sa asawa ni Brother Rico, Lord, at pinawi niyo po ang sugat na naging dahilan ng gallbladder na surgery. Salamat po sa panibagong kalakasan ng kanyang asawa sapagkat nakabalik na po siya sa pagtatrabaho, at idinadalangin din po namin na magpatuloy po si Brother Rico sa kanyang patuloy na paglakad at paglakad sa inyo, Panginoon. At salamat po sa kanyang buhay na nagsisilbing ilaw at asin sa kanyang sambahayan at sa kapaligiran sa sanlibutan, Panginoon. Ganon din po si Sister Chip, dinadalangin namin ang kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa kanila, na kanilang mag-asawa at sa kanyang mga anak.
salamat po sa pagkakaloob ninyo ng magagandang trabaho sa kanyang mga anak. Dinadalangin po namin ang kanyang ministry sa mga bahay po ng pagalingan para sa matatanda sa mga nursing home. Salamat po at pinagkakalooban niyo po siya, Panginoon, ng kakayahan na makapag-minister sa mga tao na ito, makapanalangin at mag-alay po ng awit sa inyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-awit niya ay naitataas niya po, Panginoon, at nahihikayat ang kalooban ng mga matatanda na sila ay tumingin sa inyo, Panginoon, at magsaliksik. At marami po, Panginoon, ang nabibless at nagbabalik loob sa inyo. Kaya patuloy niyo po sana ang pagpalain ang kanilang ministry, Lord. Gamitin niyo po sila mightily, sila Sister Chick at ang kanyang grupo. Pagpalain din po ninyo ang mga trabaho ng kanilang mga anak. Panginoon, dinadalangin din po namin si Sister Connie. Pagkalooban niyo po siya ng malusog na pangangatawan upang makayanan niya po, Panginoon, ang araw-araw na paggawa, Panginoon. At salamat din po sa paggamit ninyo sa kanya, Panginoon, sa pagbibigay ninyo ng katalinuhan na makapagbahagi ng inyong mga salita sa kanyang pasyente at sa asawa nito, din po sa kanyang mga kasamahan na nagtatrabaho sa bahay na yon, Panginoon. Gamitin niyo rin po siya, Panginoon, ng buong kalakasan sa pagbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon, sa mga taong nangangailangan at hindi pa nakakakilala sa inyo. At salamat po sa inyong pagpapala sa kanyang pamangkin na si Brother Joby na muli na pong nakalakad, Panginoon. Muli na po ninyong pinatibayan ang inyong katapatan, Panginoon, ng inyong mga pangako sa kanila. Pagpalain po ninyo ang ministry nila sa Pilipinas, Lord. Maging malakas po, Panginoon, ang mga katandaan sa ministry na yun, mga kapatid ni Sister Connie, upang maipagpatuloy po, Panginoon, ang inyong naatasang gawain sa kanilang simbahan, Panginoon. Tinataas din po namin sa gabing ito si Sister Jo na kasalukuyan po na nanghihina, Panginoon. Pagkalooban niyo po siya ng sapat na kalakasan, Panginoon, upang manumbalik ang kasiglahan ng kanyang katawan. At hari nawa po siya ay makabalik ng nalwalhati sa kanyang trabaho, Panginoon. Tuluyan na po sanang ang kanyang kagalingan ay magpatuloy, Panginoon, at hinihiling namin ang lubos-lubos ang kagalingan sa kanyang tiyan. Hinataas din po namin si Sister Marilyn, ang kanyang trabaho, Panginoon, at ang kanyang patuloy na pagsasaliksik sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kanyang sa buhay na pinagkaloob nyo kay Sister Marilyn upang siya ang maging ilaw at asin sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Humihiling po siya ng malusog na at kalakasan ng katawan, kalusugan sa kanyang buong pamilya sa Pilipinas, Lord. Dinadalangin din po namin si Pastor Noel. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa kanya. At siya po ay, Panginoon, ay nagsisilbing ilaw at gabay ng lahat ng mga taong nakakapakinig, Panginoon. Salamat po sa patuloy ninyong paggamit sa kanya upang makapagbahagi ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po at basbasan ang kanyang pamilya sa lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Mabuti pong kalusugan para sa bawat isa, lalong-lalo na po kay Pastor Noel bilang inyong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa buhay din na ipinagkaloob nyo kay Brother Tom at Sister Cynthia, na ginagamit po ninyo sila sa pagiging mabuting tagapanalangin po, Panginoon, sa prayer line.
salamat po sa inyong pagpapala sa kanila. Pagkalooban niyo po sana siya ng matatag na hanap buhay. Panginoon, si Brother Tom, at dalangin namin ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya sa anumang karamdaman. Dinadalangin din po namin si Sister Cynthia. Pagpalain niyo po ang kanyang mga gawain, Panginoon, sa kanyang pag-minister sa araw po ng Lunes, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapala sa kanya at sa patuloy na paggamit na makapagbahagi ng inyong mga salita sa araw ng Lunes. Dinadalangin din po namin higit sa lahat, Panginoon, si Pastor Mel, si Bishop Mel po, at si Pastor Marina at Sister Claire. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa anumang karamdaman at kung ano man po ang kanilang nadarama sa mga oras na ito, ay palusugin niyo po ang kanilang pangangatawan at pasiglahin, Panginoon, upang makapagpatuloy sa paggawa ng inyong ministeryo, Panginoon. Dinadalangin din po namin si Lola Perfecta, sa kanyang pagdalo-dalo rin sa prayer line upang makapanalangin. Pagkalooban niyo po siya ng malakas na pangangatawan, iligtas po sa lahat ng karamdaman, Panginoon. At kayo na po ang bahalang tustos po, Panginoon, sa lahat ng mga kanilang pangangailangan. Ito po ang aming samo at dalangin sa gabing ito, at sa lahat din po ng mga hindi nabanggit ay patuloy pong pagpapala ang aming dalangin para sa kanila, sa lahat ng dumadalo sa prayer line. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Sister Lai. God bless po. Sister Chit. Hello, Pastor Marina? Yeah. Hi, Sister Chit. Maaring pakitaas ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga kababayan. Nawa ay makilala nila si Lord at kung sino man ang mga nangangailangan ng salvation sa ating mga pamilya, mga kaibigan. Okay, Sister Chit. Marina, kinukuha ko lang yung newspaper na nabinasa ko na naman ngayon tungkol sa bansang Pilipinas. Amen. Nag-warning doon si former President Fidel Ramos na we have to prepare kasi ang gusto ng mga tao pa-impeach at ibubumba si Aquino. Pero ano kaya, sabi niya nga, kailangan maghanda kayo na mangyayari. Sino naman papalit? Yeah. Kaya panalangin natin, ang Diyos ang naglagay sa kanya doon. Kasi kung ang papalit ay worse, paano naman din yun? Alam mo, si Lord lang talaga nakakaalam. Kaya ipagdasal na lang natin. Amen. Si Lord, ang ko dito, the Lord is speaking to the hearts of people to pray and to seek Him sa bansang Pilipinas. Oh God, alamat po sa iyong salita ngayong gabi. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po sa iyong presensya sa prayer line na ito. Panginoon, ikaw ang naglalagay at nagtataas ng mga kings katulad sa Bible, ng mga hari, ng mga bansa, mga namumuno ng mga bansa. Sa iyong kalooban, ikaw ang naglalagay doon. At kapag sila, Lord, ay hindi lumakad na kasama mo, ibinababa mo sila. Panginoon, iyan po ang pattern mo sa Biblia, sapagkat ang tinitingnan mo ay ang puso ng tao. Panginoon, Lord, ayon sa iyong kalooban, pinapanalangin namin sa iyo na ang Presidente ng Pilipinas ay makakilala sa iyo. Sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ang nag-pray sa Malacanang ay mga Christians.
Lord, yung mga may relasyon sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, pinapanalangin namin na makakilala rin sa iyo ang aming presidente sa Pilipinas at makapagpatutuo siya ng iyong kabutihan sa buhay niya, Panginoon. Ikaw ang naglagay sa kanya doon sa taas, bilang presidente, at ikaw lang din ang mag-aalis doon ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, hipuin mo ang mga tao na magkaroon sila ng pag-iisip na makatuwiran na hanggang galing sa iyo, Panginoon. Lord God, buksan mo po ang kanilang mga isip at mga puso kung ano itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sapagkat, Panginoon, kung wala ng solusyon sa wisdom ng tao, ang solusyon lamang ay galing sa iyo. Kaya ikaw, Panginoon, na maghari sa bansang Pilipinas sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa puso ng mga tao para sila ay mag-stick sa iyo, mag-pray sa iyo, at maggawa ka ng milagro, Panginoon, na ang mga tao ay lumapit sa iyo sapagkat ikaw lamang ang solusyon sa mga bansang ganito, Panginoon. Lord God, hipuin mo rin po itong mga ibang mga opisyalis ng gobyerno sa Pilipinas na namumuno na sila rin ay manalangin sa iyo sapagkat, Panginoon, ang mga wisdom ng mga tao ay hindi mo wisdom at tanging ang iyong kalooban lamang ang mangyayari. Kaya, Panginoon, ikaw po ang maghawak ng mga opisyalis ng aming gobyerno. Ikaw po ang magturo sa kanila ng tunay na daan kung paano ipamuhay na ang kapag itinaas ng isang bansa ang Panginoong Jesus, ang iyong pabor ay pupunta sa bansa. So, ganun po, pinapanalangin namin, Panginoon, na ang mga tao ay magkaroon ng pagsisisi ng mga kasalanan, magdasal ng walang humpay, Panginoon Lord God, at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, tumawag sa ang iyong pangalan, Panginoong Jesus, at bigyan mo ng iyong pagpapala, ng iyong pagpapagaling at pabor ang aming bansa, Panginoon Lord God. Ikaw lamang po ang kailangan ng mga tao, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. So, turn their hearts to you, my God. At ikaw po ang para ipapatutuo nila ng mga tao ang iyong katapatan, ang iyong pagpapala sa bansang Pilipinas sa oras na ito, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, tinatas namin ng bansang Amerika. Hipuin mo po ang bansang Tolod. Ibalik mo po kung saan nagsimula itong bansang ito, bansang makadiyos, Panginoon, at bansang nagpapadala ng mga misyonaryo sa buong mundo, Panginoon. Lord, hipuin mo pa mga puso ng mga namumuno ng gobyerno na ikaw ang kanilang mga basihan ayon sa kanilang mga desisyon, Panginoon, na ayon sa iyong salita, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming presidente. At ganun din po, magkaroon ng revival ang mga tao. Na magkaroon, Lord, ng tunay na pagsisisi ang mga tao at lumapit sa iyo sapagkat pagkaroon ng nagkaroon ng pagsisisi, tunay na pagsisisi, Panginoon, ang lahat ng puso ng tao ay mababago at magkakaroon ng tunay na cleansing and revival, Panginoon. So, hipuin mo po, Panginoon, at mangusap pa sa oras nito sa mga tao sa amin dito sa bansang Amerika, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga bansang hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. O Lord, magpaka po sa kanila, maggawa ka po ng milagro sa kanila, na malaman nila na iisa lang ang Diyos, na ikaw lang, Panginoong Jesucristo, ang dapat maghari at ikaw ang solusyon at ang iyong kingdom lang ang magre-reign and rule throughout this land, throughout this world, Panginoon, Lord. Oh God, lumawak po ang iyong kalayaan sa mga bansang hindi nakakakilala sa iyo, Lord God. Sa mga bansang hindi naniniwala na mayroong Kristo na Diyos, Panginoon, Lord. Ipuin mo pa mga tao at magpatutuo na ikaw ay tunay na Diyos, Panginoon. Salamat po sa pagdinig mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa lahat ng mga intercessors na nilagay mo dito, salamat po, Panginoon. At sa mga prayer request na nagbubuhat sa kanilang mga puso, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, doon sa may mga higit na pangangailangan, ngunit inuuna nila ang pangangailangan ng iba. So, Panginoon, tinatas ko po lahat ang mga intercessors, Lord God, sa prayer line na ito na katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Oh God, i-grant mo po ang kanilang request, ang kanilang desire, Lord.
Alam mo po na ang bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, kahit hindi namin bigkasin, kahit na hindi namin sabihin, Panginoon, at ikaw ay ang aming Ama na higit na nakakadama ng mga pangangailangan ng bawat isa. So, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, katagpuin mo po at ibigay mo po ang kanilang pangangailangan, Lord God. Sagutin mo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon, Lord God. Proteksyonan mo po ang aming mga anak, Panginoon. Huwag mo pang ihiwalay sa iyo, Lord God. Holy Spirit, kaya gabayan mo po sila kahit saan sila naroon. Huwag mo po silang ihiwalay sa iyo. Layo mo po saan naman tukso ng demonyo, saan namang masasama. Ang bawat pamilya, Panginoon, ay gawin mo, Lord God, foundation ng iyong salita, Lord God. Maging matatag ang bawat pamilyang mga Kristiyano, Panginoon, Lord, at maging ilaw at salt dito sa mga sa sanglibutan, Panginoon, sapagkat marami ngayon ang mga naliligaw at nagbabackslide na, Panginoon, sapagkat ang kaaway ay nagtatrabaho ng doble, sapagkat alam na, Lord, na malapit ka nang bumalik sa Panginoon, Lord God. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong banal na espiritu na tunay po kami pagbahagi ng iyong salita sa ibang tao upang sila rin ay makakilala sa iyo, O Lord God. Salamat po sa prayer line na ito, Lord God. Basta mo po na iyong pagpapala. Salamat po sa mahal kong banal na espiritu, Lord God, na palagi kaming sinusubaybayan dito sa prayer line nito. Salamat po kay Pastor Mel at si Pastor Marina at sa lahat ng mga taong ginamit mo sa pagpapalawak ng iyong kariyaan at pag-preach ng iyong salita dito sa prayer line na ito, Lord God. Salamat po sa mga partners na nagbibigay ng kaparaanan ng God na maging live kami on the air at makarating kami sa lahat ng sulok ng mundo na hindi na darating ng mga physical na sugo mo. Subalit sa pamamagitan ng prayer line na ito, Panginoon, sila ay nakakarinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. At sa mga answered prayers, sa mga sinagot mo ng mga panalangin, salamat po. At naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya na ikaw, Diyos, ay dinidinig mo ang aming mga panalangin. So, salamat po, Panginoon. At nananampalataya kami at naniniwala kami na lahat ng aming pinag-pray ay diringgin mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Iniibig ka namin, minamahal ka namin, worship ka namin, Panginoon. Itinatas namin ang iyong pangalan, Panginoon Jesus, dito sa prayer line na ito. O pagpalain mo po lahat, ang lahat ng pamilya na dumudulog dito sa prayer line na ito. We worship you in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Sister Chit. Sister Lai. Amen. Sir Marina. Okay. Pwedeng mag-render ka ng song in Tagalog? Oo. Sige ho. Bayan kong Pilipinas. Amen, yes. Okay. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintit bulaklak. Mataas yata, ulitin ko, sorry. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintit bulaklak, pag-ibig sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yuni at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang
sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Amen. Thank you, Lord Jesus. Please save the Philippines. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. God bless. God bless you. Where can you pray for all the families and pastors? Okay. Okay. Heavenly Father, we want to lift up to you this prayer line and every family represented, Lord God. We pray for all the families, Sister Lila's family, Brother Rico's family, Sister Joe's family, Sister Cheat's family, Sister Connie, Sister Cynthia, Brother Tom, Sister Marilyn. Lord, we lift up every family represented. We lift up every prayer intercessor, Lord God. Lord, we lift up every church, Lord God, all the pastors, Lord God. Glory Tabernacle, Times Square Church, Christopher English Church. We lift up Evangelist Mike. We lift up Consuming Fire Radio Ministries. We lift up all the local churches, Lord, where your people are, Lord. And Lord, we thank you for every pastor and every church, Lord God. We pray, Lord God, that your Holy Spirit would continue to flow and anoint the people in these churches, Lord God, especially our leaders, Lord, the pastors. Lord, we lift up all of them to you, Lord God. We pray that you would continually fill them with your Holy Spirit's presence and anointing, Lord, that they would continue to preach your word, Lord, and lead your people into truth, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for salvation for the people, Lord God, that they minister to, that, Lord, they would come to know you, Lord Jesus. And, Lord, we pray, Lord God, that, Lord, you would continue to bring people into these churches, Lord God, that they would be also fed with the Word of God and continue to grow in their faith, Lord God. We thank you, Lord God, for all the local churches, all the pastors of the churches and the leaders, Lord. Lord, continue, Lord God, to expand their territory, that more people would come to salvation, Lord God. Lord, let them read your word, let them pray, let them have communion, Lord, and fellowship with one another, Lord God, that, Lord, they would increase, Lord, and continue to spread the good news of the gospel wherever they go, Lord, as people become members of their churches, Lord God, that, Lord, they would also grow in faith and serve in their local churches, Lord God. Lord, we thank you for the body of Christ, Lord God, and we lift up the body of Christ to you, Lord God. Lord, let them continue to be bold in their faith, to proclaim the good news of the gospel. Lord, let them be a witness and a testimony to those who still don't know you yet, that they would have a reason for why they have their faith, why they believe in you, Lord God. Lord, let their lives, Lord God, bring glory to your name, and let your light shine through them, Lord God. Let them see the light of Jesus in your people, Lord. And Lord, we thank you, Lord God, for this Tagalog prayer line, Lord God. We thank you for Pastor Noel, who shared the message tonight. And Lord, we pray for
our country, the Philippines, that our nation would also come to saving knowledge of who you are, Lord God. We pray for the Philippines, the leaders in the Philippines, the Filipino people, Lord, the Filipino churches, the Filipino pastors and missionaries and evangelists and all your workers, Lord. Lord, we lift up our people to you, our nation, Lord God. We thank you for what you're doing there and continue to do. But Lord, we pray that our nation would come back to you, Lord God, would come back to their faith and trust in you, Lord God. That, Lord, they would, as in 2 Chronicles 7:14, Lord God, that we would just pray, Lord God, and turn from our wicked ways and come back to you, Lord God. Let us, Lord God, turn away from everything that is not like you, Lord God, and return to you, Lord, especially if we've drifted away, Lord God, or turned away from you, Lord God. Let us return back to you once more. And Lord, we pray for all those people, Lord, who've fallen away, Lord God, and lost their love for you, Lord God, that something happened, Lord God, and they turned away from you. Lord, return them back to you once more, Lord God. Restore that relationship that was broken, Lord. And we pray, Lord God, that you would restore your people, Lord, that if they have backslided, that, Lord, they can still return to you, Lord God. As the prodigal son, Lord God, the father had open arms to receive him once more, Lord God. Lord, we pray for those who have fallen away or are far from you, Lord God, that they would return back to you, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you would restore their faith and trust in you once more, Lord God. And we pray, Lord God, that as this broadcast goes forth, Lord God, we thank you for every silent listener. We thank you for every prayer intercessor. And Lord, we pray, Lord God, that this broadcast would bring people to salvation, to know that there is a God in heaven that loves them and has a plan and a purpose for their lives, Lord God. Lord, help us to spread the good news, that people will come to know you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.